Okay, okay, kalma. O, eto, balita rin to. Paano hindi maghihirap ang Pilipino? Wala nang ginawa ang mga DDS kundi guluhin ng bansa. Tommy for Squad Forever. Balat kayo pala. O, eto, ang tanong ko rito, panunuorin mo ba? Pero ang pinaka-main na tanong, may papalabas kaya? Sabi nito, Bagtit, anong gender ba itong si Shelo? Tao ba yun? May pakay siguro kaya nag-Muslim. Nanay niya, pati siya dati. Muslim daw ang nanay niya. Si Eva Carino. May Muslim na taga Baguio. Di ba yung nanay niya na si Eva Carino, yan din yung kamag-anak na sinasabi ni Kulaong na pinsan. Pero trivia to, totoo to. Ang unang nagpalabas, nagpakilala sa publiko kay FLM, kay Francis Leo Marcos, na peking Marcos, yung kapatid ni Robin, yung namatay na. Yung namatay, yung Riet ba yun? Riet. Yun, yung H-World, na kung umastay parang dado rin. General daw siya ng H-World. Hindi ko alam kung yung H na yun, HIV. Pero namatay na yun. Yun ang unang kauna-unahang nagpakilala, nagpalantad sa publiko, sa peking Marcos na si Francis Leo. Alam niya na. Ngayon, alam niya na. Okay. Kung bakit lumabas sa publiko itong sinong may gawa? Padilla. Maingay kasi itong si Makla. Kasi dito, sabi niya daw, pinagmamalaki niya na paglabas ng pelikula, marirealize nilang sila ang nagpatibay sa kung ano ang totoo. Kung may papalabas. Sabi daw, opo, si Royet, Commanding General ng H-Word Police Force. Ano yan, pangkalawakan? Parang FGF din, no? Doon na lang yan ipapalabas sa porn sites. Pwede. Pero, meron na, sa Iran, sa mga tulad nila bibigyan ng hari bitay. Sa Pilipinas, sinasamba. Hermes Rodriguez Valdez. Hello po sa inyo, ma'am. Mabuhay po. Tungkol dito, pelikula ko lang ang pinapasuri ko, hindi ang aking pagkatao. Pero kung ano ang imahe ng pelikula, dapat ibinabase yan kung anong pagkatao ng gumawa ng pelikula. Kung salawahan yung gumawa ng pelikula, malamang salawahan din yung pelikula. Ganun lang. Pero teka, sabi niya kung may papalabas daw. Sabi dito ng MTRCB, ito yung paliwanag ng MTRCB, oh. Yan linawin natin, mga kapatid, lakihan natin. Nilinaw ng Movie and Television Review. Babagalan ko lang yung pagbabasa para maintindihan. And Classification Board o MTRCB na sa kalukuyan ay hindi pa nire-review ang Pepsi Paloma film dahil sa kakulangan nito sa requirements. Ayon sa MTRCB, hindi nito matanggap ang material na isinumiti ng kinatawan ng Pinoy Flix Films and Entertainment Production dahil sa tatlong requirements na hinihingi ng Legal Affairs Division. Teka, kilala ko isa sa mga may-ari ng Pinoy Flix. Sa totoo lang, dating artista, that's entertainment. Nakakutsaba ni Mamang. Hindi kaya sila Mamang din ang nag-produce nito? Hindi nga. Yung sinasabi kong dating artista pa rin naman ngayon. Tawag sa akin nun, idol eh. Yun din yung kasama ni Mamang na nagbenta ng gamot ng COVID daw pero wala naman lisensya mula sa FDA. Ala. Hindi kaya iisa lang to? What? Ang requirements na sinasabi ay ang certificate or clearance of no pending criminal. Yun pala. Paano mabibigyan ng clearance? Di ba merong pending na kaso to? Din technically, hindi may papalabas. Lugi na naman si Manang Aimee. Ayan.
or criminal, civil, or administrative case from the Regional Trial Court, the Department of Justice, at the Office of the City Prosecutor. Lahat yan may mga kaso si bakla Oo, ito ay para tiyakin na hindi lalabag sa implementing rules and regulation IRR ang PD 1986 kung saan mahigpit na masusing pinoproseso ang bawat detalye ng pelikula. Aray. At matatandaan din natin na ang chairman na namumuno sa MTRCB ay isang Soto na binalahura ng bansot na direktor na 'to. Aray. Pero tinapos pa rin daw, tinapos pa rin. Kawawa naman yung producer niya saka gusto ang umangat lalong nalubog. Imagine mo, lugi, ilang milyon yan. Kayang bawiin yan 'pag nanalo. Paano 'pag natalo? Di doble-doble. Iyak na yan kay manang mo, Amy. Hindi ko makapatid yan. Abay, paano yung ginastos ni Amy pag-produce niyan? Wala na. Nagpanik ako kagabi. Akala ko na-hack. Hindi po. Bumalik po kaninang umaga. Bumalik. Bumaba ang tingin ng China sa Pilipino simula na maging presidente si Duterte. Hindi lang Pilipino, buong mundo. Ano? Kaya ang tanong ko kanina,